Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Kung hindi ako nagkakamali, eto na yung last day ng turok ni kuya sa kanyang gamot na antibiotic. 2 shots na lang, isa ngayong umaga at isa mamayang 2 PM. Ay, thanks God, mapipirmis na ako kasi sa loob ng 3 araw wala akong ibang ginawa kundi sumakay ng tricycle. So ayan, 5:30 AM namin sinundo yung nurse ni kuya pero mag-aalas 8 na yan ng umaga. Paubos na yung gamot kaya chinecheck na ng nurse yung blood pressure ni kuya. Yung blood pressure kasi ni kuya, hindi pa siya stable. Mas madalas mababa siya lagi. Lalo na pag sumusulpot pa yung lagnat niya minsan, mas lalo pang bumababa yung blood pressure niya. Pero okay yung pakiramdam niya dyan, kaya nagpa-araw siya. Kinagabihan naman, ayan, nagluluto na ako ng ulam namin. Bumili kasi ng baboy yung bayaw ko, yung legs at saka kasama yung paa. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Sa amin kasi sakati baboy. Nilaga ko na nga lang siya para may sabaw. Ulam na nga namin yan lahat. 3 bahay na yung mapapartihan yan. Kay nanay at tatay, kila kuya, at sa amin ng mga pamangkin ko kasama si Samira at yung bayaw ko. Una ko na ang pinagtabi ng ulam si nanay at saka si tatay, pero maaga silang kumain ngayon kaya bukas na nila yan mauulam. Kinaumagahan na nga ulit to at kailangan kong mapaliguan si nanay at sobrang init ng panahon. Umiiyak nga siya dyan at medyo masakit yung bali niya tapos binuhat ko pa siya. Pinakulang ka di ruyog. Hindi ko rayan. Mas ka nanay. Na, Ang kanulo me. banitugin ka ka. Manula kilos ko, 50 purak sa laeng. Kahit umiiyak ang nanay dyan, binibiro pa din siya ni tatay. Sabi ko nga kay nanay, tiisin niya muna ang sakit at 2 araw ko na siyang hindi napapaliguan. Puro punas-punas lang. Sa magtatay. Kita man. Ayos na lang. Ayos lang. Ayos lang. Mabalindatan, madima din na puto ni kanalay nga. Siguradong mapapansin nyo, hindi pa ako nakakabihis ng damit at hindi pa talaga ako nakakaligo, Diyos mio. Sa sobrang pagod ko nga kahapon, hanggang gabi dahil ako pa yung nagluto ng ulam, hindi ko na talaga namalaya na nakatulog na ako agad. Pagising ko nga umaga na, tapos na rin magkape si nanay tsaka si tatay, kaya sabi niya paliguan ko na si nanay. Pero okay lang yan, di nyo naman ako aamuyin papanoorin nyo lang ako. Tumigil naman ng umiyak si nanay dyan, pero nung sinasabon ko yung isang paa niya na kung saan yung parte na masakit at napuruhan nung natumba siya, ayan, umaray na naman siya. Masakit nga daw pag hinahawakan kahit naman dahan-dahan lang. Magsukat ti day of Pro 23. Di ba tingting, nagagdi mata ka rin. Puto pamlaan, ang nati ko. Mga tatikwayo. Ay, naibusan. Pagka mga lalayang takwa, Basa ka di dako ni adi ka adi At ati parabaw. buwan ni pa inababasa ka ito yan. adi pa At ati parabaw. buwan ni data ni Umuna ito eh. haan Umuna data. Umuna ito ya. mati Natangkan sigurado yung pero sa mata. Kano, iparabawa ito dito eh. gusto Ano? Rongka. gusto Dinapudo data. haan gusto Matino kasta, tatapanan yung karga, dumundun di dyan. Urat at idog dito eh. Ano, pasalod nga kasi dyan ka, awanan. O diba, mag-aaway pa yan sila, ikaw na lang talaga mag-a-adjust. Kung madalas magagalitin ang aking tatay, matapang din yan si nanay, sasagot din yan. Heto nga lang talaga ang medyo nakakapagod sa pag-aalaga kay nanay, ang pagbuhat-buhat kasi napakabigat niya. Mukha lang siyang payat sa video pero mataba siya sa personal guys, tapos napakatangkad niyang babae. Samantalang ako na bumubuhat, nasa 55 kilos lang ako. Pag busog ako, umaabot naman ako ng 56 kilos. Pero si nanay nasa 70 kilos siya. Medyo mahaba na nga yung buhok ni nanay, kaya putulan ko, sabi ni tatay. Madalas ako talaga yung gumugupit ng buhok ni nanay. Minsan hinihintay pa niya ako umuwing galing Manila bago siya magupitan. Kailan nga lang yung huling gupit ko sa kanya pero mahaba na naman. Lalo na ngayon summer. Medyo iniksian ko na nga lang para presko yung pakiramdam nila. Sinilip nga ni tatay, medyo iksian ko pa nga daw yung nasa likod niya. Come on! Mana kinyamana. tadi ko tadi Dati mo kanang dati. Ana? Pagkatapos ko ang gupitan si nanay ay pinakain na siya agad ni tatay at pupunta na sila sa silong ng mangga para tumambay at mainit na dito sa bahay namin.